John chapter 9, verse number 1 to 11. Gusto ko pong ipag-aralan natin ang salita ng Panginoon. John chapter 9, verse number 1 to 11. If you dare, shall out amen. Okay. At gusto ko wala nang lumalabas para nakapokus na tayo sa salita ng Panginoon. Amen? At I read verse 1, you read verse 2. And all together in verse number 11. If you dare, shall out amen. Okay. John chapter 9, verse number 1, the Bible says, And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parent, but that the word of God shall be made manifest in him. As long as I am in the world, I am the light of this world. The light of this world. And said to him, Go wash in the fall of Siloam, which is by interpretation said, He went this way, therefore, and washed, and came seeing. Some said, This is he. Others said, He is like him. But he said, I am he. Altogether, verse number 11. He answered and said, A man that is called Jesus made clay and anointed my eyes, and said to me, Go to the fall of Siloam and wash. And I went and washed, and I received sight. This morning, I'm going to talk to you about how were the eyes opened. Look at ang verse number 10. Reading out it. Therefore, say unto them, how? Where did I? Okay, let's hold stand up again and we read verse number 10. Let's hold stand up. All together, verse number 10. Reading now, read. Wherefore said they unto him, How? Where the eyes? Dakila namin Diyos. Maraming salamat.
Hindi ko salita natin. Dalayan ko po, Panginoon, ipapagbukas sa mga puso't isipan upang unawaan po namin ang salita. Bigyan po kami. Ng puso ng pagpapagawa upang kami po ay makasunod sa inyo kung kami salita. Bigyan niyo po ako ng karunungan sa ating sarili. Wala po ako ng patawad po sa pagkulang kalaksan. Ang lahat ng tuloy ng namin sa tamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Sige po, mga po. Thank you po sa inyo pong pagtayo. Ang center po ng ating pong pag-aralan ng umaga ay ang salita ng Panginoon nagsasabi po dito sa verse number 5 o sa ito ng Bible, as long as I am the Word, I am the life. Maraming tao ang walang panahon makinig sa salita ng Diyos. Why? Dahil sila ay blind. Look at your Bible on 2 Corinthians chapter 4 and verse number 4. 2 Corinthians chapter 4 and verse number 4. Second Corinthians chapter 4, verse number 4, sabi ng Bible, in whom the gods of this world hath blinded the mind of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is image of God, shall shine to them. Kaya na maraming tao ang walang time, walang desire na makinig ng salita ng Diyos dahil sila'y binulag ng sanlibutan. Ang sabi ng Bible sa verse number 4, in whom the gods of this world hath blinded the mind of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who shine image in the image of God, should shine to them. Kaya nakakalungkot, maraming tao wala namang ginagawa sa kanilang bahay, pero ayaw pumunta ng simbahan para makinig ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya nabalikan natin yung ating text sa John chapter number 1. This chapter is about Jesus healing a blind man and the reaction of the Pharisees who hated Jesus. The man was born blind, so his blindness was not result of any sin in himself. Look at your Bible on verse number 2, sabi ng Bible, and his disciple asked him, saying, Master, what did sin? This man or his parent that was born blind? Kaya ang sagot ng Panginoon, Jesus answered, neither hath this man sinned, nor his parent, but that the word of God should be made manifest in him. Kaya makita natin minsan, bakit mayroon tayong mga karamdaman? Bakit para tayong pinahihirapan ng Panginoon? Kung feeling natin parang wala ng Diyos sa buhay natin. Pero sabi ng Bible, sa verse number 3, Jesus answered, neither hath this man sinned, nor spirit, but that the word of God should be made manifest in him. At makita natin yan sa Exodus chapter 4, verse 11. Exodus, balikan natin yung Exodus. Chapter number 4, verse number 11. Ito po ang sinasabi ng Bible sa Exodus chapter 4. Exodus chapter number 4, verse number 11, ang sabi ng Bible, and
the Lord said to him, Who hath made man mouth? Or what? Who maketh the dumb or deaf, or the sick, or deaf, or blind? Have not I the Lord? Kahit siya ay bulag, kahit siya ay bingin, kahit siya hindi makapagsalita, sabi ng Bible, siya ay ginawa ng Diyos. Kaya na nung magtanong ang disipulo doon sa ating text, ang sabi ng Panginoon, Jesus answered, neither this man sin, nor his spirit, but that the word of God should be made manifest in him. Amen? On verse number 4, sabi ng Bible, I must work the work of him that sent me, while it is day, the night coming, when no man can work. On verse number 5, as long as I am in the world, I am the light of this world. Tandaan natin, tayo po'y binulag ng sanlibutan, at tayo po'y lumalakad sa kadiliman. But praise the Lord, nagkakilala natin ang Panginoon. Ang sabi ng Bible sa verse number 5, as long as I am in the world, I am the light of this world. Ang Panginoon ang liwanag. Maraming salamat na natagpuan tayo ng Panginoon at hindi na tayo lalakad sa kadiliman dahil nandun na tayo sa liwanag. Look at the Bible in John chapter 1. John chapter 1. Punta tayo sa John chapter 1. Diyan lang po sa kabila, no? John chapter 1 and verse number 1. Ang sabi po ng Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things made by Him, and without Him was not anything made that was made. On verse number 4, sabi ng Bible, in Him was life, and the life was the light of man, and the light shineth in darkness, and darkness comprehended it not. Kaya makita natin si Jesus Christ, ang liwanag ng ating buhay. Ang si Jesus Christ, ang liwanag ng sanlibutan. Amen? On chapter 9, verse number 11, ang sabi ng Bible, He answered and said, a man that is called Jesus did lay and anointed my eyes, and said to me, Go to the pool of Siloam, and wash, and I went and washed, and I received sight. Amen? Yung bulag mismo nagsabi kung anong ginawa ng Diyos sa kanya, at siya'y nagkaroon ng paningin. Siya'y pinanganak na bulag, at maging yung mga Pariseo, ang maging ang mga Hudyo, maging ang kanyang mga kapitbahay, hindi naniniwala na siya yung bulag, at ngayon siya'y nakakita. On verse number 10, ang sabi ng Bible, Wherefore said I unto him, How? Were the eyes open? He answered and said, A man that is called Jesus made lay and anointed my eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam, and wash, and I went and washed, and received sight. Kaya makita natin dito po sa verse number 7 ay nagtatanong na sila. On verse number 8, sabi ng Bible, and the neighbor therefore, and they which before, and seen him, and he was blind, said, Not this is that sat on a bed. Ang sabi ng verse number 9, some said, This is he. Others said, He is like him. But he said, I am he. Ang iba hindi naniniwala. Ang sabi nila, hindi yan siya, hindi yan yung bulag. Ang sabi ng iba, kamukha niya yung bulag. At sumagot siya, sabi niya, ako ito, yung dating bulag. Pero sa makilala niya ang Panginoon, siya ay nakakita ng liwanag. Because of the Lord and Savior Jesus Christ. Amen? Amen. Kaya makita natin, kung baka ibayin natin itong talatang ito. On verse number 5, as long as I am in the world, I am the light of this world. Balikan natin on verse number 8, chapter 8, balik tayo sa kabila, 8, verse number 12. Balik tayo sa kabila, 8, verse 12. Ang sabi ng Bible, Then speak Jesus again unto them, saying, I am what? The light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Amen? Kaya si Jesus Christ, ang liwanag ng ating buhay, dapat tayo pupunta doon sa dagat-dagat na naginigas na apoy sa impero. But praise the Lord, mayroong ginamit ang Diyos para tayo bagian ang salita ng Diyos at tinanggap natin siya sa puso natin bilang sariling tagapagligtas. At sabi ng Bible, si Jesus Christ have the light of life. Amen? Si Jesus Christ ang liwanag ng ating buhay. Amen? Kaya ang sabi ng Bible, maraming tao hindi naniniwala kay Jesus Christ.
On verse number 12, sabi ng Bible, then said unto him, where is he? He said, I know not. On verse 13, they brought to the Pharisees him that aforetime was blind, and it was seized the Sabbath day when Jesus made a plain and opened his eyes. Then again the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said to him, he put clay upon thy eyes, and I was, and do see. On verse number 16, therefore said some of the Pharisees, this man is not God, because he keepeth not the Sabbath day. Others said, how can a man that is a sinner to do such miracle? And there was a division among them. In verse 17, they say unto the blind man again, that sayest thou him that he had opened thine eyes? He said, he is a prophet. But the Jew did not believe concerning him that he had been blind and received his sight, until the whole, the parents of them that received him sight. Verse number 19, and he asked him, saying, is this your son, who ye say was born blind? How then doth he now see? On verse number 20, his parents answered them and said, we know that this is our son, and that he was born blind. On verse number 21, but what men shall now see, he know not, or who hath opened his eyes, will know. He is of age, ask him, he shall speak for himself. These words speak his parents, because he feared the Jews of the Jews that unwilling that any man did confess that he was Christ, he should be put out of the same group. Therefore said this parent, his age, ask him. Then again called the man that was blind and said to them, give God the prize, we know that this man is a sinner. Verse number 25, he answered and said, whether he is sinner or no, I know not. One day I go, that whereas I was blind, now I see. Then said they to him again, what did he to thee? How open thine eyes? Verse number 27, he answered them, I have told you already, and he did not hear. Wherefore, won't you hear again, will I also be his disciple? Verse number 28, then they rebuked him and said, thou art this disciple, but we are Moses' disciple. We know that God spake unto Moses. As for his father, we know not from whence he. Verse number 30, then man answered and said unto them, why, hearing is a marvelous things that ye know, not to whence is, and he that opened my eyes. Verse number 31, now we know that God willeth not sinner, but if any man be a worship of God, and doeth this will, him hear it. On verse number 32, since the word God was not hard as any man, open the eyes of one that was born blind. Kaya makita natin dito sa ating binasa, maraming hindi naniniwala sa Panginoon. Noong panahon ng Panginoon, yung mga Pharisees ay hindi naniniwala, yung mga Hudyo ay hindi naniniwala sa Kanya. Kaya pinatawag nila, maging ang magulang nitong bulag. Tanong nila, ito ba talaga ay anak nyo? Alam sabi ng kanyang magulang, alam ko anak ko yan, at alam ko na pinanganak ko yan ng bulag. Kaya natanungin niya siya, malaki na siya, makapagsalita na siya sa kanyang sarili. Dahil hindi sila naniniwala, ngayong bulag ay nakakita. Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Sa panahon na yon, hindi lang noon ang Pharisee at saka yung mga Pharisee at saka yung mga Hudyo hindi naniniwala kay Jesus Christ. Ngayon yung mga tao mismo hindi naniniwala kay Jesus Christ. Kaya kapag in-invite mo sila sa church, hindi sila punta. Bakit? May mahalaga sila gawin. Ano yung mahalaga sa gawin? Nanonood lang silang TV. Yung iba naglalaro lang. Yung iba nagsusuga lang. Yung iba nagiinuman lang. Hindi sila may istorbo. Pero sa akin ng Bible, I am the life of this world. Kaya nga, dapat natin makita yung kapangyarihan ng Diyos. Dito po sa pangyayaring ito, kung hindi ka makaka-relate sa ginawa ng Panginoon, ay mayroon ako 4 na bagay na nais kong ibibigay sa inyo. Number 1, you need to believe Christ. Amen? Naniwala siya. Look at your Bible. Itong bulag na ito,
Jesus heard that had cast him out, and when he had found him, he said to him, "Dost thou believe on the Son of God?" Tinanong sa ni Jesus, ikaw ba ay naniniwala sa anak ng Diyos? On verse number 36, sabi ng Bible, he answered and said, "Who is the Lord, that I may believe on him?" Sino siya, Panginoon? At siya ay aking paniniwalaan. On verse number 37, and Jesus said to him, "Thou hast both seen him, and if he is that talketh with thee." On verse number 38, and he said, "Lord, I believe." Kaya naniniwala siya. Kaya siya ay nakakita, nagkaroon siya ng paningin dahil siya ay naniniwala sa Panginoon. Siya ay naniniwala sa anak ng Diyos. On verse number 38, and he said, "Lord, I believe." And he worshiped him. On verse number 39, and Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see, and that they which see might be made blind. Pero kita natin, siya ay naniwala sa Panginoon. Para makakita tayo ng liwanag, makita natin ang pangyarihan ng Panginoon. Number one, you need to believe Christ. You need to believe Christ. Matthew chapter 9, and verse number 27. Ito po sinabi ng Bible, Matthew chapter 9, verse 27. Tandaan niyo po yung ating text, babalikan po natin yan. Punta po tayo sa Matthew chapter 9, verse 27. Matthew chapter 9, verse number 27. Ito po sinasabi ng Bible sa Matthew chapter 9, verse number 27. Sabi po ng Bible sa verse number 27, and when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying and saying, Thou Son of David, have mercy on us. On verse number 28, and when he was come into the house, the blind men come to him, and Jesus said unto him, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. Yea, Lord. Ikaw ba naniniwala na magagawa ko yung mga bagay na ito? Kaya napakaganda yung kanyang sagot. Ang sagot niya, Yea, Lord. On verse number 28, basahin natin, and when he was come into the house, the blind man come to him, and Jesus said to him, Believe ye that I am able to do this? They said to him, Yea, Lord. Sumagot siya, siya ay naniniwala sa Panginoon, kaya siya ay nakakita. Kaya tanong ko sa iyo ngayong umaga, ikaw ba naniniwala kahit sa Panginoong Isos, nang tinanggap mo siya sa puso mo bilang sariling tagapagligtas, ikaw ay mayroon ng buhay na walang hanggan? Amen? Kaya na, dapat tayo, hindi tayo nahiya na sinigaw ng malakas na amen dahil tayo naniniwala sa Panginoon na nang tinanggap natin siya sa puso natin bilang sariling tagapagligtas, ang sabi ng Bible ay mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Amen? And then the second things that we need to understand on this message is faith. You have the faith for the Lord and Savior Jesus Christ. Matthew chapter 9. Matthew chapter 9, verse number 29, sabi ng Bible. Matthew chapter 9, verse number 29, sabi po ng Bible dito sa verse number 29. Matthew chapter 9, and verse number 29, Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you. Amen? Kung ikay naniniwala, ikay may karamdaman at ikay naniniwala sa Panginoon, sabi ng Bible, ikaw ba naniniwala na kaya ang pagalingin ng Panginoon? Ang sabi ng Bible, Believe ye that I am able to do this. Ang sabi ng Bible, ang sagot ng bulag, Hey! And they said to him, Yea, Lord. And verse 29, Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you. According sa iyong pananampalataya, ikaw ay pagagalingin ng Panginoon. Kung ano mang karamdaman mayroon ka, basta ikaw ay mayroong pananampalataya na kaya niya gawin anumang bagay sa ating mga tao ay yung mga bagay imposible natin gawin, but with God, nothing impossible. Amen? Kaya kailangan natin maniwala, kailangan natin mananampalataya. Amen? John chapter 8, verse number 29, sabi ng Bible. John chapter 8, and
verse number 29. John chapter 8 and verse number 29. Sabi ng Bible, on verse number 8 and chapter 8, verse 29, and he had sent his with me, the Father hath not left me alone. For I do always those things that please me. Kaya nga, yung ginagawa ng Panginoon, hindi sa kanyang sarili, kundi mabigyan ng kaluwalhatian ang kanyang Ama na sa langit. Ang tanong, ikaw ba? Nagbibigay ka ba ng kaluwalhatian sa Diyos na yung tinanggap na nasa langit? How do you speak na ikaw ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos na yung tinanggap kung hindi ka naman napunta sa bahay sambahan ng Panginoon? Kaya nga hindi mo siya makapasaya pag ikaw ay walang pananampalataya. Pag ikaw ay walang pananampalataya, baliwala siya sa iyo. Pero kung ikaw may pananampalataya, pahahalagahan mo siya. At ang sabi ng Bible, mahalaga ang pananampalataya. Look at your Bible in Hebrews chapter 11, verse number 6. Hebrews chapter 11 and verse number 6. Hebrews chapter 11 and verse number 6. Yung sabi po ng Bible sa verse number 6, but without faith, it is impossible to please Him. Kung wala kang pananampalataya, ay imposibleng mapasaya mo ang Panginoon. Dahil ang sabi ng Bible, but without faith, it is impossible to please Him. Hindi natin kayang pasayahin ang Panginoon. Hindi natin kayang bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos kung wala tayong pananampalataya sa Kanya. Kaya hindi pwede maghiwalay yung belief at saka yung faith. Amen? Laging magkasama ang paniniwala at pananampalataya. Amen? Kaya nga mahalaga na mayroon tayong pananampalataya. Saan nagsisimula ang pananampalataya? Romans chapter 10, verse number 17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga saan nagsisimula ang pananampalataya? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya imposibleng sabihin mo mayroon ka pananampalataya, pero wala ka sa simbahan ng Panginoon. Ang ibig sabihin, wala kang pananampalataya sa Kanya. Dahil pag ikaw may pananampalataya, dapat makita mo wala ibang priority sa iyo, kundi ang salita ng Diyos. Kaya sinabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? How? Where the lines open? Paano? Number 1, believe. Number 2, faith. And then number 3, obey. Obey. On verse number 7, ang sabi ng Bible sa ating text, John chapter 9, verse number 7. John chapter 9 and verse number 7. And he said unto him, go, wash in the pool of the Siloam, which is by interpretation said, he went his way. Therefore, and washed, and came, seeing. Makita natin, mayroong obedient, mayroong pagsunod na nangyari. Sinabi ng Panginoon, pumunta ka doon, go, wash in the pool of Siloam, which is by interpretation said, he went his way, therefore, and washed, and came, singing. At kung siya'y mag-wash, ang sabi ng Bible in verse 11, he answered and said, a man that is called Jesus made clay and anointed my eyes, and said unto me, go to the pool of Siloam, and wash, and I went, and washed, and I received sight. Makita natin mayroong obedient, mayroong pagsunod. So, paano tayo makasunod sa salita ng Diyos? Paano tayo magkaroon ng pananampalataya sa salita ng Diyos kung hindi tayo sinusunod? Obey. Kaya makita natin siya sunod. Nung sinabi ng Panginoon, nung nilagyan ng clay ang kanyang mata, sabi ng Panginoon, go into the pool of Siloam and wash. At siya'y pumunta, at siya'y nag-wash. At pag-wash niya, nakatanggap niya ang kanyang paningin. Yung sabi ng Bible, imposible mangyari sa isang pinanganak na bulag na makakita. Sa atin imposible, but sa Diyos, walang imposible. Amen? Kaya dapat makita natin tayo ay mayroong salita ng Diyos na pinanghahawakan na dapat magkaroon tayo ng pananampalataya sa salita ng Diyos. At tayo makapagsunod at makita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? E paano makita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo kung tumigil ka na? Amen? Pag ikaw'y tumigil, hindi mo makita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Okay na sa Bible School, first year, sakay ko ang gamit ko yung sasakyan kong adventure. Aking gasolina, ako naglilinis yung sasakyan, ako nagpagasolina, ako nagpatulgate, ako driver.
Hindi, pag uwi namin, ako pa rin yung merinda para sa mga subscribers unit kasama ko siyang sila. Tapos yatid ko pa sila sa Los Baños. Tapos babalik pa ako ng Kalamba. Pag alis ako ng umaga, alas 7, papasok ako ng alas 8, labas ko ng alas 3. 4 years theology. Andit, tatakbo ako ng San Pedro. Papasok ulit ako ng 4 years certificate in Bible education. Kaya nga, sa 4 na taon, 2 course ang aking natapos. Pagdating ko sa bahay, wala na akong nakusap na, tulog na. Pupunta ako sa kusina, kakain ako, alas 12:30 na. Tapos pagkatapos ko kain, bubukas ako ng notebook, may assignment para bukas. Minsan pag-gising ko, umaga na ulit, hindi pala ako naka-akit sa taas para matulog, nandun ako sa TV. Umaga na naman, so bihis na naman, alis na naman, pag gabi na, hindi na kami papakita ng misis ko. Pagdating ko, tulog na sila. Pag alis ko, wala. Bago sila mag-isip, wala na naman. Kaya, mahirap, sabi ko, di ako nakatapos. Mahirap. Pero sa biyaya lang kami. Nakatapos. Ikaw tumigil ako. Wala sana ako sa inyong kapal. At tanong ko, wala ako na kaya kayo. Nakamit niyo kaya ang buhay na walang hanggan? Dahil tayo sunod sa biyaya lang kami. Kung kayo tumigil ngayon, hindi niyo makita sa pangyayari ng Diyos. Yun yung sinasabi ko, hindi maalis sa isip ko yun. Yung nilabas ng Panginoon, nung nilabas ni Moises, yung mga tao doon sa lugar ng Egypt para dalhin doon sa lupa na pinangako niya. Nung nandun na sila sa tabing dagat, nag-react yung mga tao. Sabi ng mga tao, Moises, dinala mo ba kami dito dahil kami patayin? Ibalik mo na lamang kami doon sa Egypto. Kahit kami nahihirapan, nandun yung pangailangan namin. Pero hindi nila alam. Nandun sa sarap nila. Nandun sa likod nila yung kalaban. Nandun yung sundalo ng mga Egypto. Gusto silang patayin. Hindi naman makalapit sa kanila. Because of the protection of God, of pillar of fire. Hindi naman makapinipit yung mga sundalo para sila ipatayin. Dahil may harang na apoy. Kaya sila pinag-proteksyonan ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon kay Moises, stand still and see the salvation of the Lord. Stand still, go forward and see the salvation of the Lord. Ano nangyari? Nahati yung dagat at sila'y nakatawid sa dagat. At yung dagat ay nahati at nagkaroon ng kalsada sa gitna, kaya doon sila nakadaan. Ang dami nilang dala-dala. Dala nila yung mga hayop nila, dala nila yung mga alaga nila, dala nila yung mga gamit nila lahat, mahirap ang pagtawid nila. Pero kung i-imagine mo yun, gano'n kalaki kaya yung kalsada na ginawa ng Panginoon sa dagat. Tapos pag tinignan mo kaya yung tabing dagat ngayon na gumagawa ng tubig, siguro nahihigit kami yung isda doon. Di ba pag tayo naglalakad doon, kaganin natin yung tubig na lang pa tayo doon. No? Pero sabi ng Panginoon, kung sila'y bumalik, patay sila naman. At hindi sana nila nakita yung kagandahan ginawa ng Panginoon kung paano hatiin dati. Ikaw ngayon, nagsimula ka na. Magti-3 months pa lang tayo. Kung ikay mag-quit at tumigil, hindi mo makikita ang pangyarihan ng Diyos sa buhay mo kung ano gagawin ng Diyos. Amen? Kaya napatuloy tayo. Kaya sabi ng Panginoon, go forward, for you not stand still and see the salvation of the Lord. Kaya na dito tayo nakahawak sa salita ng Panginoon. Wala tayong pinangahawakan, wala tayong katibayan, maliban sa salita ng Diyos. Dahil kailanman ang Panginoon ay hindi nagsasinungaling. Amen? Pag Diyos ang nagsalita, mangyayari yan. Kaya na yung ating pinag-aralan. How were thine eyes open? Alam natin, alam ko, yung konteksto nito ay patungkol ito sa liwanag. As long as I am in the world, I am the light of this world. At alam ko rin na ito ay para kung paano ipakita ng Diyos, pangalingin ng Panginoon, yung ipinanganak na bulag. Pero makita natin dito sa ating pong pinag-aralan, dapat makita natin una, mayroon tayong paniniwala sa Panginoon. Pangalawa, mayroon tayong faith, and then mayroon tayong pagsunod sa Panginoon. Amen? And then the last thing that we need to understand is receive. Mayroon kang paniniwala, mayroon kang faith, mayroon kang pagsunod, and then ano nangyari nung sumunod siya? We will see. Nakakita siya ng liwanag. Natanggap niya ang
ang paningin dahil siya'y sumunod, dahil siya naniwala sa Panginoon, at siya'y sumunod sa Panginoon, kaya siya nakatanggap ng paningin. Kaya verse number 11, sabi ng Bible, He answered and said, A man that is called Jesus may lay an anointing in my eyes and say unto me, Go to the pool of the Siloam and wash, and I went and I washed, and I received sight. Kaya nakatanggap siya ng kanyang paningin dahil siya ay sumunod sa utos ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon sa Hebrews chapter 10, verse 25, dapat hindi mo pinababayaan ang pangakatito. Amen? Kaya yung binasa natin kanina dun sa Deuteronomy chapter 11, verse 26, pagpapalain ka, pag sumunod ka, pero pag hindi ka sumunod, ano mangyayari? Marami sa atin, natatakot na wala ng kaibigan. Paano kasi ayaw ng kaibigan ko na dyan ako magsimba sa inyo? Paano naman kasi dyan sa inyo, maraming bawal. Walang bawal sa atin, lahat pwede. Pero ang sabi ng Diyos, huwag tayong gumawa niyan, pati kay Kristiyano na. Hindi tayo may sabi, kundi ang salita ng Diyos. Tingnan mo yung mga bata, tayo mga bata, tayo mga bata. Tingin ka nga sa kanila. Ayan, tingin ka. Kawal, tayo ba, tingin ka sa kanila. Tingin ka sa kanila. Kung yan. Diba? Ikaw ba, tayo mo na. Ngayon na sa sumaharap ka sa kanila. Ano pinagkaiba nila? Malayong diferensya. Ngayon na sa nila. Pero kung magpatuloy yan, magiging namumukha niya yan. Kaya nagiging pugi ka, magiging kay Kristiyano. Amen? Amen? Naging pugi tayo. Because of the Word of God, nakasunod tayo sa salita na, Panginoon, tingnan mo si Brad, Brad, nga, pakita ka nga sa kanya. Diba? Sikas, tayo mga ka, sikas. Tayo mga ka. Sikas, hindi yan nagsusuot ng ganyan, pero praise the Lord. Amen? Kaya natuwa ako sa mag-asawa ngayon sa dulo niya yun. Si Ma'am, nakakanda siya. Amen? Hindi nasuot ng babae. Sabi ng babae, pupunta ka ng Israel, ito yung CR ng babae, ito yung CR ng lalaki. Paano mo malalaman na itong babae yan? Ano ang sign? Ano yan? Tama? Ano yung sign ng para sa lalaki? Pantalon. Yung pantalon, nangukoy sa lalaki. Yung palda, sa babae. Kaya kapag babae, dapat nakasuot ng palda. Hindi tayo nasabi ng salita ng Diyos. Nabasa niyo na ba yan? O sige, basahin natin ulit. Alang-alang sa ating mga bagong mananampalataya. Deuteronomy chapter number 22 verse 5. Tingnan natin. Deuteronomy 22 verse 5. Sabi ng Panginoon. Okay? 22 verse number 5. Okay, basahin natin. Ang Deuteronomy chapter 22 verse number 5. Amen? Deuteronomy 22, verse number 5. If you dare, shout out amen. Nandiyan na ba? Okay, basahin natin ang sabay-sabay. And verse number 5. Ang sabi ng Bible, read it now. Read. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman garment, for all that do so are what? Abomination unto the Lord thy God. Hindi tayo nagbabawal. Pero sabi ng Panginoon, karumal-dumal sa harap ng Diyos. Kaya nga, paano ba? Hindi ko pa naman alam. Ngayon ko lang alaman. Susunod, bibili na ako ng palda para makapagpalda na ako. Amen. Praise the Lord. Hindi may nagbago na sa buhay natin. Therefore, if any man be in Christ, it is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen? Nabago yung buhay natin. Sino nabago? Holy God. Hindi pwede punta sa mission dahil nagbabago ng buhay yung pastor doon. Hindi ko, ang nagbabago ng buhay natin, Word of God. Kaya na tayo nagbabago. Dahil tayo kung gusto ko rin mga bukas-bukas yan. Pero praise the Lord, naturuan tayo magsuot, ng tamang magsuot. Amen? Mukha lang tayo. Kaya ko sa simbahan yan, parang kasi sila mga mayaman dyan, mukha lang. Amen? Kaya anak tayo ng Diyos. Sino ba yung Diyos? Gumawa ng lahat ng Diyos. Amen? Kaya na dapat marunong tayo sumunod. Eh mga bata, ano ba sakit ng mga magulang ngayon, di ba? Sakit sa ulo yung mga bata. Bakit? Hindi na sunod sa magulang. Eh look at your Bible in Ephesians chapter 6, verse number 1 and 2, sabi ng Bible. Hindi po ako may sabi yan. Ang salita ng Diyos ng Ephesians chapter number 6 and verse number 1 and 2. Ephesians, gusto kong basahin ito ng mga kabataan. No? Mga bata,
basahin ko ito. Almost finish na po ako. Nag-navigate ko na yung apat na point. Kaya dito na ako ngayon. Na, magtatapos na po tayo. Ephesians chapter 6 verse number 1. If you dare, shall out amen. Wala pa, hintayin natin. Ephesians chapter 6. Pag-assist ko yung ating bisita, wala akong hindi ko sila nakapagbasa ng Bible. Pag-assist ko sila. Yan. Ephesians chapter 6. Yan. Okay, gusto ko mabasa ito ng mga kabataan. Kung ikaw yung people, ikaw po ang magbasa. Okay? If you dare, shall out amen. Okay, basahin pa na sabay-sabay. Ready na? Ready. Okay, nabasa niyo na? Para mahina yung basa. Okay. Chapter 6, verse 1 and 2. Ready now? Read. Amen. Sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Kaya nga ikaw susunod sa iyong magulang, hindi dahil takot ka sa kanya. Ikaw susunod sa iyong magulang dahil nabasa mo sa salita ng Diyos na hindi utos ng Diyos. At sabi ng Bible, unang utos ng Panginoon. Alam ba na ginagawa mo yung mga bata? Nandun sa higaan. Nandun sa higaan. Tapos, ganun, di ma-istorbo. Pag sinabi na, kung nasa mo yung plato, hindi, nandun siya, hindi ma-istorbo. Tapos si ate, ang ginagawa ni ate, nandun si ate, nag-iisip na pero nandun yung kasama ng ari ng mundo. Nag-bumudyo dito. Amen? Maraming tao hindi mamasiran ng Word of God dahil busy sila. Even yung mga matatanda. Mga matanda, naglalaro. Ginawa ng diablo para disipin yung tao para hindi makapunta sa simbahan at hindi makapaglingkod sa Diyos. Amen? Amen. Kaya ganyan ang kailangan natin. Kailangan natin sumunod sa salita ng Diyos. Kaya lang yung mga bata na yun, pag nakita ko ng bata, gusto ko kung sabi na nagawin, gusto ko may information siya ng Word of God. Hindi sa kaibigan, hindi sa barkada. Amen? And then, kailangan natin yung simbahan mga tatay. Ilan pa lang yung tatay natin. Kailangan tatay yung simbahan. Bakit? Yun yung padre di Panginoon. Amen? At yung mga nanay, sila yung mga maggagabay sa mga kabataan. Sila yung magiging Sunday school teacher. Yung mga nanay, sila yung mag-aalaga ng mga sangkot. Sila yung magtuturo ng mga bata. Yun ang trabaho nila. Amen? Amen. Kaya nga sa bahay, minsan nag-aaway yung mag-asawa. Bakit? Wala salita na. Mas sa salibutan, mas matapang yung babae kaysa lalaki. Ano ba? Saan ka na? Maglaba ka na? Lalaki yung inuutusan. Pero ang sabi ng Bible, kapatid Bible, Ephesians chapter 5. Balik tayo. Ephesians chapter 5, verse number 22. Okay. Sabi ng Bible sa Ephesians chapter number 5 and verse number 22. Ang sabi ng Bible, basahin lang mga kababaihan. Ready now, read. Para lang yan sa may asawa. At kung ikay bata pa, wala kang pag-asawa, hindi ka pa pwede mag-asawa. Huwag ka muna manligaw, huwag ka magpaligaw. Kailangan sa tamang edad ka, dapat may trabaho ka. Sabi ng Bible sa verse number 22, wife, submit yourself unto your husband. Sa iyong asawa, hindi sa asawa ng iba. Hindi sa kapitbahay, sa iyong asawa, sabi ng Bible, wife, submit yourself unto your husband. As unto the Lord. Ibig sabihin, dapat ikaw nagpapasakop sa iyong asawa. Hindi ka mas matapang pa sa iyong asawa. Tandaan mo, ang babae nilalang ng Diyos, hindi para maging over sa lalaki, kundi maging katulong ng lalaki. Amen? Amen. Nagawa na ng Diyos ang lalaki bago lalangin ang babae. Ano ang purpose? To help me. Para maging katulong, hindi para maging over sa lalaki. Kaya nga sa pag-church ng babae na salita, hindi ko alam kung saan sila mga authority. Sinabi ng Bible yan. Kaya sabi ng Bible, dito sa verse number 5, sa Bible, verse number 25. Ito naman, mga kalalakihan, tayo ito, husband, love your wife, even as Christ also loved the church and give himself to it. Amen?
Mga lalaking may asawa, basahin. Ready now. Read. Husband, love your wife, even as Christ also love the church and give himself for it. Kaya dapat malakas yung basa natin para marinig ng ating mga asawa. Husband, love your wife, even as Christ also love the church and give himself for it. Alam niyo, nung unang ko mabasa yung verse niyan, umiyak ako. Why? Andiyan yung misis ko. Why? Tanungin niyo kung ano ba? Nagmamalaki pa ako, pero ako pala dinidaya ng Diyan. Sabi ng Bible, husband, love your wife, even as Christ also love the church and give himself. Pag-ibig natin sa ating mga asawa ay dapat na hanggang tayo ibigay yung ating buhay natin sa Diyos. Katulad ni Kristo na binigay na kanyang buhay sa Diyos. Amen? Amen. Kaya natanda natin, pag ang isang pamilya na simbahan, nandun yung asawa, nandun yung anak, nandun siya, sama-sama silang umawit, sama-sama silang manalangin, sama-sama silang makilig ng salita ng Diyos. Pag-uwi nila, pag-uwi sila masaya. Bakit? Lahat sila may buhay. Mayroon pang bata, mayroon pang maganda, mayroon pang nanay, mayroon pang tatay. Amen? Kaya, dapat kita yung pinipili. Ito yung kasiyahan natin, ang makilig ng salita. Dahil dito tayo makuha ng ating pagkakasya. Tayong natin tumayo tayo ng namin. Pagkila namin Diyos, mas makapangyarihan siya lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong salitaan ng Pilipinas. Maraming salamat po sa encouragement mula po sa inyong salita. Walaan ko, Panginoon, na ito po ay manatiling sa mga puso at isipan. Upang magkaroon doon ng picto sa buhay ng bawat isa sa akin. Patawag po sa ito ako ng pagkakasala. Ang lahat ng ito, mga langit sa italis ko pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awitin, Panginoon, saan bahagi ng mensahe ikaw kinausap ng Panginoon? Why do you compare the altar ng pagtunan? Dito po sa altar, tayo po yung makipag-usap sa Panginoon. Meron tayong sabihin sa Panginoon, meron tayong higingin, meron tayong kailangan sabihin natin sa ating Panginoon. Here in the altar, kneel down and talk to Him. Okay? Sa mga kabataan, ang panalangin po ay hindi po laro. Nakikipag-usap niya sa Panginoon, hindi dapat natutulakan, hindi nag-iingay dahil nagpipray po ang mga kasama ninyo. Hindi natutulak, hindi nag-iingay. Here in the altar, kneel down and talk to Him. Pagkila namin Diyos na mas makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay makikipag-usap sa inyo. Panginoon, di ko po alam kung anong nais mong sabihin, but I pray na ikaw bang nabigay ng kasagutan sa panalangin ng bawat sistema. Kung mayroon sa amin na kailangan ng trabaho, ikaw bang nagbigay. Kung mayroon man sa amin na karamdaman, pipuhin ng Panginoon ang pagsulunod. Meron man sa amin nagdadalawang isip sa ito ng palataya, i-comfort mo po, Panginoon. At kung mayroon man sa amin magkaaway, Panginoon ang magpapagpig sa amin. Panginoon, dalahin ko po na ikaw ang tawag ng mga lalaki ng babae para po sa iyo. Magtawag ka po ng mga tatay upang pangunahan ng inyong mong simbahan. Tawag na rin ang mga nanay upang maging sila ay magtutulong sa mga kabataan. Magtawag ka po, Panginoon, ng 10 mga awit. At ganoon din, magtawag ka rin, Panginoon, ng 10 sulwin. At ganoon din ang 5 asal. Dalayan ko po, Panginoon, na ikaw po ang mag-provide sa pangangailangan ng inyong mga simbahan. Ano mo pong karamihan ang kita niya po sa ating mga puso? Dinisip ko at patawarin ko kami sa mga pagkulang po ng kasala sa pagkakalahan ng ito ay aming dalangin sa matalis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po. At awitin po natin ulit ang Ephesians chapter 2 verse 8. Hindi na po natin bubuksan ng Bible.
I-memorize na po natin. Awitin natin. For by grace are ye saved. Read it now. Say, for by grace are ye saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God, not of works, not of works, lest any man should boast. Tayo pinanangin dakilang Diyos. Maraming salamat po sa oras pinanangin niyo po sa amin. Maraming salamat po sa inyong salita na inyong pag-aralan. Dalayan ng Panginoon na ito po ay manatili sa aming puso't isipan at lalabas po kami sa lugar na ito ng taglay namin ng kalakasan at kapangyarihan mula po sa inyong salita. Pag-ingatan niyo po ang bawat sa amin, makarating kami sa aming kanyang tahanan, ligtas sa namang kapahamakan. Ibalik niyo po kami mamayang hapon para po ikaw muli namin paglingkuran. Patawad po sa iyo po